Isang perfume business naman ang itatampok ni Dayan kasama si Ms. Rox Velasco. Dito lang yan sa Negosyo Tayo. Ang paggamit ng pabango ay maaaring makapagpa-boost ng confidence and it can also enhance your mood. Ang pagiging mabango can also make you more attractive. Dahil dyan, isang perfume business ang aming itatampok ngayong umaga upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hello mga kanegosyo, with me is business owner Ms. Rox Velasco. Hi Ms. Rox! Hi, good morning. Ms. Rox, kwento mo naman kami about your business journey. I started in January 2014. So, hindi naging madali sa simula. Kasi sa simula, syempre, yan ang pinakamahirap talaga. Kasi nag-start ako from scratch talaga, all by myself. Dinaanan ko yung pagiging repacker, pagsagot sa customers, ayun, lahat, all by myself talaga. So you started year 2014. Yes. So prior to this, are you an employee or you're already doing a business talaga? Actually, nagturo ako. Dream ko kasi talaga maging teacher. So, naging professor naman ako sa isang private school sa Caloocan. From there, naisip ko yung income Yung talagang pinaka-importante, lalo na I have 3 kids. So, paano ko masusuportahan yung 3 kids ko kung nag-earn tayo ng minimum wage? Pero, I'm not against naman sa mga employees. Yes, there's nothing wrong naman with the employees. It's just that you want extra passive income to be able to support your family. Pero Ms. Rox, why perfume business? Bata pa lang ako, nasa sales talaga ako, benta-benta. So, elementary talaga kung ano-ano yung binibenta ko. So, nung nag-iisip ako ng business, namili na lang talaga ako kung ano yung papasukin ko. May mga struggles ka ba and challenges or may mga naging problema along the way while creating your business? Ang pinaka-struggle ko talaga is yung time. No? Kasi I have 3 kids. Paano ko i-manage yung time ko sa family while doing business? Imagine kasi from, may regular sahod ka, tapos biglang jump ka sa perfume business na bago ka pa lang. Are there any fears or anxieties while you were starting? Lahat naman ng negosyante na pagdaanan yan. Pero syempre, pagpapasukin mong business, dapat willing ka to take a risk talaga. Nung pandemic, how did you stay afloat? What did you do? Are there any strategies? Ayun, good thing kasi pinasok ko na rin yung online business. So, medyo hindi naman kami naapektuhan. Kasi unlike pag nasa mall ka, 'di ba, sarado, pero kami tuloy-tuloy pa rin. Business tips naman para sa mga aspiring entrepreneurs who would also like to enter perfume business. Kapag marami ka ng customer, word of mouth, kakalat na lang ng kakalat, hanggang palaki ka ng palaki. Basta sipag at tiyaga. Learn to embrace your mistakes. Kasi sa mistakes, dun ka matututo talaga. Pag napagdaanan mo yung mga ganyan, alam mo paano mo susolusyonan bawat problema na dumadaan. At saka, syempre, passion and dedication. If you love what you do, parang hindi ka nagtatrabaho. Kung sa tingin mo ay mas lamang na sa'yo ang iba at napag-iwanan ka na, huwag mag-alala dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline. Darating ang oras mo na ikaw naman ang magiging successful. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Ms. Roxanne Velasco. Panibagong business story at business tips na naman ang ibabahagi namin sa inyo sa susunod na episode. Kaya naman mga kanegosyo, tara, negosyo tayo!